Okay, may question tayo dito kay Ma'am Rosana. I think ito yung question about sa nahihilo siya. Okay naman daw results niya, BP, ECG, mataas lang daw ang cholesterol. Ultrasound naman niya ay normal. Yung pagkakalala ko sa video na to is kung consistent pa ang pag-inom ng gamot. Kailangan consistent pa rin. Kung may mga symptoms kayo na ganito na nahihilo, importante pa rin na ipaalam sa iyong doktor. Nabanggit niyo naman na mataas ang cholesterol levels. Maraming parts ang lipid profile. So, kailangan din natin himayin kung ano yung uri ng cholesterol na mataas. So, total cholesterol, yung overall na cholesterol level sa dugo. May parts dyan, ang bad cholesterol, which is your LDL. And then yung good cholesterol, which is your HDL. Meron din yung triglyceride. Now, yung LDL, kapag yun ang mataas, base sa inyong doktor, mas mainam pa rin na patangin ito at mabigyan ng karampatang lunas or gamot. At uminom dapat ng gamot na nasa advice ng isang doktor. And wag basta-basta uminom ng kung ano-ano. Okay? Yung triglyceride naman, ito yung level ng cholesterol na apektado ng kinakain mo. Especially sa kinain mo nung last meal na kinain mo. Okay, kung kumain ka ng mamantikang pagkain, possible na tumaas ang triglyceride mo in a short span. Okay, kasi malaki ang factor ng last meal mo sa triglycerides. Kaya mas mainam may fasting. Si LDL naman is yung overall na lipid composition, which is your bad cholesterol for the longer span, kumbaga. Mas mataas ang risk ng mataas na LDL in relation sa sakit sa puso, sa atake sa stroke, at saka ano pang mga komplikasyon ng alta presyon. So, mas mainam na babantayan yung buong level ng triglycerides at saka LDL levels mo para lang din maiwasan natin yung mga komplikasyon ng alta presyon. Now, siguro baka narinig nyo na yung mga gamot na statins, di ba? Like your Ator and then rosuvastatin. Maging din, mapaalala din sa inyo na syempre, kailangan din ng gabay ng doktor kung ano yung uri ng gamot na pwede para sa inyo. Kasi may mga statins tayo na mababa ng level, kagaya ng simvastatin which is available sa RHU, pero low intensity siya. So, meaning baka kulang yung intensity niya para sa inyong karamdaman. So, mas mainam kasi kapag high intensity statins, dun tayo sa mga atorvastatin tsaka rosuvastatin. Okay? So, kung ito yung advice ng doktor na type of statin, better do so, yun ang dapat i-take natin. Kung simvastatin kasi, more on parang part of the preventive care ng mga cases like diabetes yon. Pero kung let's say may previous kang sakit sa puso, inatake ka sa puso, mas mainam na high intensity statins ang ituloy mo. Okay? And then, may iba pang level yon, depende sa dosage. So, kailangan pa rin magpatingin sa doktor. Okay? Klaro? Again, this is Doc Chris, your online family doctor, making medicine easy for you to have a healthy life.